Eto na, manunood na naman po tayo ng balita, mga kapatid at mga kaibigan natin dyan, galing sa Pinas News Insider. Eto po ang title. Hala, grabe to, tumakas na umano si Saldico? Question mark ha, patanong. CCTV nilabas ni Tiangco, pinasupina ni Marcoleta. Oy, sino? Yan ang gusto po nating malaman, mga kapatid. Kaya kung ready na kayo, simulan na po natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat, Fiber ni Juan. Eto na, i-play na natin anong meron. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa Alright. mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong pagtakpa ng Yes. katotohanan ay sadyang hindi niyo mapipigilan. Ang katotohanan na ang siyang sasampal sa inyong Oo. mga kasinungalingan. Walang makakatakas, lahat ay magbabayad sa batas. Ito ang nakakagulat na babala ni Senate Blue Yari. Ribbon Committee Chairman Senatoro Dante Marcoleta matapos ang isinagawang pagdinig nito tungkol sa kontrobersyal na flood control project na siyang nagpahirap sa maraming Pilipino na tila isinasangkot ang ilang mga personalidad ng ilang mga kongresista katulad nila former Pampanga Representative Dong Gonzales, ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Yari sila dito kahit magsalita sila ng mga palusot. Malamang napagandaan na ni Marcoleta to. At maging ang nooy Mariorial candidate ng Pasig na si Nako. Sara Diskaya na tila nasa likod di umano ng mga kumpanyang sangkot sa kontrobersyal Oh. na bilyong-bilyong piso flood control project na magpasa hanggang ngayon ay hindi raw umano napakinabangan ng taong bayan. Oh, tas meron pa nga ghost, no? Ghost flood control. Yung babae na yan, kung di ako nagkakamali correct me if I'm wrong, siya ba yung nagsabi na, kasi doon sa Corina ba yon, yung palabas na tinatanong siya, ini-interview kung saan ka nagsimula na umasenso yung buhay mo. Parang ganun ba yon? Nakalimutan ko na yung term na ginamit. Tapos ang sagot niya, simula nung pumasok kami sa DPWH. Tapos pinakita yung mga kotse. Siya ba yon? Nagtatanong lang baka mali. Hindi ko pinatotohanan. Baka kasi hindi siya yon. Pero pa-comment naman po kung siya nga yung in-interview. No? DPWH. Simula nung pumasok ka doon, naging empleyado ka, umasenso ka. Pwede naman, di ba? Pero kung ipapakita mo yung mga living things, yung mga living things mong tikunulo, tapos ang mamahal, bilyones o milyones sobra-sobra, na parang hindi naman ata akma doon sa sinusweldo mo o sa naging buhay mo o yung lifestyle mo, kahit pa yung kanununuan mo, kung hindi naman siya akma, bakit? Paano nangyari yun? Yan, mga kapatid. Ewan ko lang kung siya yun Basta po pa-comment na lang po dyan. Siyempre, papindot na rin ng like. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ikinasang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa di umano'y kontrobersyal na bilyong-bilyong korupsyon ng Laki, flood no? control project, tila bumwelta at matapang na nagpahayag si Senator Marcoleta na talagang kanyang bubusisiin at hindi niya palalagpasin ang di umano'y may Lagot. mga kinalaman sa pambubulsa at pagnanakaw di umano ng mga Yari pera kayo. ng taong bayan at maging ang mga lumustay sa pondo ng taong bayan. Huwag Pero sana wag lang wag lang yung pagre-resignin, tapos ililipat lang ng destino. Sana makulong. Hindi lang makulong. Kung kayang ipatupad yung bitay, kasi ang laki hong pera nito Yung iba, alam mo natin, masama maging kriminal, magnanakaw, no? Yung iba, maliliit na halaga, talagang pinagdudusahan nila yung kanilang mga kasalanan. Paano naman po yung mga bilyon-bilyon? Sana naman yung kulungan din nila maganda. Tapos, may mga malalambot pang unan. Hindi, sana pantay-pantay po lahat. Kung kailangan ilagay siya doon sa mga maraming mga siksikan din, di ilagay siya doon.
Hindi naman pwedeng porket malaking tao, dun lang siya, solo lang sa isang kulungan. Sana po hindi ganun. Lang raw basta-bastahin ang mga halaga o presyo ng mga flood control Oo. project na di umano'y pinaglaanan ng pamahalaan ng 1 bilyong piso kada araw. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay tila nagpapahirap at nagsasakripisyo pa rin ang maraming Pilipino sa mas lumalalang baha Yes. sa Pilipinas. Sana Ayon punta pa yun. sa Source Online. Ang balita ngayon, sabi na ipapadala ng Senado sa 8 kontraktor, lalo Naka? ng Blue Ribbon Committee, na maglabas ng subpoena laban sa 8 kontraktor na hindi sumipot sa hearing ngayong araw tungkol Lagot? sa flood control project anomalies. Senate Blue Ribbon Committee mag-i-issue ng subpoena sa 8 contractors na hindi dumalo sa hearing. Kasi pag dumalo yan, maiipit yan sa mga itatanong ni Marcoleta. At pag naipit yan, baka umamin yan. Ng Senate Blue Ribbon Committee na maglabas ng subpoena laban sa 8 kontraktor na hindi nagpakita sa hearing ngayong araw tungkol sa anomalya sa mga flood control project. Ayon sa ulat, 8 sa 15 contractors na binanggit ni Marcos Jr. bilang may pinakamaraming proyekto sa Grabe, gobyerno ang hindi sumipot o nagpadala ng excuse letter. Kabilang dito ang Alpha and Omega General Contractor Wow. and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Omega. Excuse, nagdadalamhati sa pagkamatay ng foster parent, Top-Notch Catalyst Builders Incorporated. Excuse, nakaschedule ng medical na procedure, Sandwest Incorporation. Excuse, nakaschedule na family-related leave abroad, High Tone Construction and Wow! Wow! Ang daming excuse! Development Corporation, Royal Crown Monarch Constructions and Supplies Corporation, Wow Builders, LRTK Galing. Builders Incorporated. Excuse, health reasons, unquote. Wow! Ganda to. Maganda-gandang laban to, mga kapatid, pag hindi pa rin dumalo tong mga Hindi to. ko umalis na ng ibang bansa. Naku, ba't may- Oy! Gano yang katotoo, Kuya Jay Gibara namin, mahal. Nako, may umalis pa pala. pag-alis ng ibang bansa ngayon nagaganap? Bakit kaya may pagtakas? Alam naman ho natin na nasimulan na ho ngayon itong flood control issue, flood control hearing. Kuya Jay, ba't ganyan yung background mo? Hindi, parang naka-green screen or binago lang ata, no? Parang siya nasa labas. Parang horror tuloy yung nire-reaction niya. Horror talaga yan kasi nakakatakot ang budget yung nawala. Sa Senado at talagang ang dami ho nating nalaman ng mga mga kabulastugan na ginawa ng ibang mga congressman at mga kontraktor at mga congressman din na kontraktor. Wow! So ngayon may tayo dito, may balita tayong nasagap na etong si Saldico ay nag-ibang bansa na Naka! or tumakas na po ng ibang bansa. So ano nga ba to? Totoo ba to o hindi? No, ayun yung papanoorin natin ngayon. Kung ganun man na itong si Saldico ay tumakas na ba? Anong meron? 'Di ba? Anong meron? Bakit ka tumakas? Bakit Porket ba nagkaroon na ng hearing ngayon biglang takas ka na? Aba, hindi ata tama ho yan, no? Oo. Nung wala pang hearing, wala pang Marcoleta, dyan lang siya, kuya-kuya-koy, ganun. Dami ng pera Tapos nung nandiyan na si Marcoleta, umalis na ng ibang bansa, pumunta na sa ibang bansa. Ganun ba yun? So yung mga banateros dito, may bagong interview itong si Congressman Tantuco tuloy, Tiangco. Tiangco. Oh, may bagong si Congressman Tiangco, may bagong interview dito. Ganda At maraming mga pasabog na naman na mga bit etong si Congressman Tiangco na ating malalaman dito sa interview ni Ted Pailon at ni DJ Chacha. So, eto to. Sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin... So kayo po mismo, Congressman, sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin nailalabas hanggang ngayon yung small committee report para sa 2025 budget, ang duda nyo po parang may itinatago, ganun po ba? I mean, ano pa bang iisipin natin, di ba? Ibig sabihin, tanongin lang si Saldi, ano ba, paano ba nabawasan yung ibang departments, paano ba silang nadagdagan, at bakit sila nabawasan, at bakit sila nadagdagan. Wala na ibang makakasagot niya. Tama. Sa ngayon, wala na ibang Pag ano po ba, pag halimbawang napatunayan na may kasalanan si Saldico at saka si Tamba, pwede ba silang ma-impeach?
Pwede ba silang ma-impeach tapos ipalit yung matitino? Yun lang ang sa akin, nagtatanong lang. Makakasagot niyan. Sino pa pong makakasagot niyan? Diba? Si Congressman Saldi ko lang makakasagot niyan. Wala nang iba. Agoy. So hinihingi ko lang, Ang masama ho dito, kung tawag dito, ang masama ho dito Umalis. kung nandyan pa ba si Saldico, kung nandito pa ba si Saldico sa Pilipinas. So District Representative Toby Chanco. Good morning po, Kong Toby. yes, good morning, Ted. Opo, salamat po sa panahon. Ito si Chacha. Go, Good Chacha. morning po, Kong Toby. Congressman. Yes. Good morning. Thank you po for being on the show. Congressman, kahapon nga po, imbis na smooth sailing yung hearing, umpisa pa lang, nagkaroon na po kayo ng diskusyon nitong appropriations chair na si Congresswoman Micaela Swansing. Pwede po ba nating maikwento sa mga nakikinig po at nanonood sa atin? Ano po bang nangyari? Bakit medyo nagkainitan po kayo? Hi. First of all, hindi po natin intention yan. No? Ang intention natin is maging smooth sailing. Kaya nga, unang araw pa lang, ay hitingi ko na yung report ng small committee ng 2025 budget. No? Kasi di ba lahat po nakatuon doon sa BICAM, pero yung small committee, walang report yon. So yun yung unang pagkakataon na magkaroon ng insertion or amendments. No? Hindi naman lahat ng amendments ay masama. No? Pero gusto lang natin maging transparent yung amendments dahil alam naman ni Debian, bago ka makapagdagdag sa isang ahensya, dapat magbabawas ka sa isang ahensya. Tama. So yun lang naman gusto natin makita doon sa 2025 budget. Oo. And Sige, tuloy moving po. Yun po. So hinihingi ko lang, basta maliwanag po ngayon, we just have to move forward na wala talaga yung report. No? So ang kailangan natin ngayon is kailangan, sa tingin ko, yung liderato ng House, tawagan si Congressman Saldico kasi siya po ang chairman ng small committee at that time. 4 lang po sila noon. Siya yung chairman, senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader at minority leader. So since walang maibigay yung COMSEC na siya rin yung COMSEC dati, so siguro si Congressman Saldico lang ang magsabi kung ano nangyari. No? Yun lang naman ang tanong dyan, asan na ba si Saldico? Ayun yung isa sa mga pinakatanong dyan, asan na ba siya? Ba't hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita? At ayun nga, kanina sa Senate, itong si Saldico ay inanuhan na ng supwina. No? Kapag hindi pa siguro to nagpunta, may mga balibalita nga na lumayas na ng ibang bansa, yari tayo dyan. Ay, paano na? Paano na hanapin sinong mananagot nun? Dapat gawan din ng paraan. Kung paano nila nakuha si Tebe sa ibang bansa, 'di ba, sa Timor-Leste ba 'yon? Edi sana ganun din, no? At kung gaano kabilis mabigyan ng katarungan yung anak ni Remulla, anak niya ba 'yon, tama? Sana ganun din kabilis dito na magkaroon po ng tinatawag na katarungan para dun sa budget ng Pilipinas. Napakalaki ho nun. Hindi ko kasi napapansin ng mga ibang Pilipino. Oo, naghihirap po tayo. May mga kababayan tayo na sabihin na natin hindi na umaasa sa gobyerno. Sa sarili na lang po nilang mga sikap. Pero meron pa kasing mas mabababa pa sa pinakamababa na talagang yung mga bahay nila sira-sira, wasak-wasak, tapos nasa mga kabundukan pa. Pwede ba silang magawan ng mga aksyon para magkaroon ng mga daanan na magaganda? O kaya bigyan sila ng mga pangpuhunan, bigyan sila ng magandang trabaho, kahit paglinisin nyo lang sa munisipyo, bigyan nyo na matutuluyan doon kung medyo malayo. Sa isang buwan, isang beses lang silang uuwi sa pamilya nila. Yung mga ganun ba, hindi malaking kabawasan sa yon, sa pera ng trilyon ng mga hayop-hayop ng mga ninakaw nila. No? Pero kung wala kang malasakit sa kapwa mo, iniisip mo lang, ito na yung pinakalangit mo. May araw din kayo pagdating po sa paghuhukom. Yun lang naman ang intention natin, di ba? Kung sinabi lang sa atin na wala, then si Congressman Saldico na yung dapat natin tanungin, di ba? Oo. Kasi siya lang hindi mo po pwedeng walang may alam nito. Di ba? Ang naging sagot po kasi sa inyo dyan ni Appropriations Chair Micaela Swansing, ang sinasabi niya po, hindi niya nga daw po saklaw itong hinihingi ninyo na small committee kasi hindi pa siya ang chair noong 19th Congress. Pero may binanggit din po kayo nga, ito rin yung binabanggit nyo na rin ngayon, na kapag wala silang naibigay in 5 minutes kahapon, ibig sabihin, hindi nga ito nag-e-exist. Wala po ba si Kong Zaldi kahapon? Kayo po ba mismo hindi kayo nagtanong din sa kanya Naku, tungkol po wala dito sa din. hinihingi ninyo na report doon sa nangyaring small committee last Congress? Okay, tama po kayo, no? Talagang hindi siya po ang chair noon, hindi siya member ng Committee on Appropriations. Kaya di ba nung sinabi niyang ang sabi ko,
itanong nilang sa committee secretariat. Kasi yung COMSEC namin, siya din yung COMSEC last Congress, di ba? Yun lang naman. Teka muna mga kapatid, may ipapakita ho ako sa inyo, ha? Eto, wag kayong aalis. May maganda 'tong ipapakita ko. Ayan. Yan, ito. Nakikita nyo na ba yan? ito. Usog natin na. Sa bansa, ibang bansa. Parang parehas lang to eh. Parang ginawa lang nilang, parang ininsulto lang nila eh. Yan. Mga kapatid, okay lang po ba? Ikalat ho natin yung mga ganitong balita. Huwag nating konsintihin na dadaanan nyo lang. Okay naman po na daanan nyo lang. Pero hanggat maaari, mag-comment po kayo at mag-like. Kahit konti lang po, makikisuyo lang. Kumbaga, sa pamamagitan kasi nun, marerecommend pa tayo lalo ni YouTube na ikalat itong mga ginagawa nilang kalokohan. Hindi lang basta-basta kayo ang nakakakita. Kailangan meron ding ibang makakita para kumalat at malaman ng mga ibang kababayan natin na wag nang maulit yung mga ganito. Okay? Ipi-play na ho natin, ha? Kayo na bahalang humusga. Ganyan muna natin. Yan. Nakikita nyo na, no? So, binubuhusan nila ng konting ganyan-ganyan tapos ini-sprayan ng parang maninipis. Ewan ko kung anong tawag dyan. Parang kinukulayan. Di ba? Anong masasabi nyo rito? Saan galing to? Ewan ko kung sa Pilipinas to. Hindi ko sigurado ka. Pero babasahin na natin kung sa Pilipinas to. Mahirap na. Proteksyon sa tag-ulan. Sabi ng ganun. Kuya vlogger. Hindi ko sigurado kung Pilipinas to. Pero basahin ho natin dito. Flood control, no copyright, the first video, etc. Ibalik sa foreign contractors, mga project, walang hiya mga DPWH construction, contractor. Sumalangit nawa ang mga kaluluwa ng mga kawatan. Ang galing, Isang ulan lang guho na. Hindi natin alam pero pag ganito po ang nangyari sa Pilipinas, yari tayo dyan. Pa-confirm po, kanino ho bang video to? Kay Kuya Vlogger Vlogs. Yan, kasi hindi natin sigurado kung ito talaga yung sa DPWH. Pero pag may magko-comment dyan na ito ay legit, ipipin po natin, Mahirap din kasi maniwala sa mga video-video basta-basta nang hindi ho natin nakikita kung ito'y legit. Siyempre, hindi naman ipapakita to ng mga bias media. Ipapakita ba ng mga bias media yan? Hindi, di ba? Di ba? Kaya gusto natin malaman, tatanungin ko kayo, yung pinakita ko bang video na yan, sa Pilipinas o sa ibang bansa? Yan. Okay, tuloy po tayo, Kuya Jay. Kung sinabi lang wala, we will just have, abante naman tayo, hindi naman tayo magtatagal dun sa question na yun at ang susunod na sasabihin ko, patawag na lang si Congressman Saldico. Dapat. Yun lang naman di ba? Oo. Kasi DJ, Sige po, imposible naman si Saldico, wala siyang maipapakita. Siya yung Diba? dating... Paano nagkapalit-palit yung items doon sa budget? Kasi di ba alam naman ni Ted yan simula bukas, ang tatanong na namin sa mga ahensya, paano nyo ginastos yung mga pondong inilaan sa inyo nung isang taon. Di ba dapat naman bago namin itanong, alam din kung paano nabawasan at paano nadagdagan. Di ba nung tinanong nga, may unang nagtanong sa akin, tinanong sa Secretary Ralph, bakit ganyan ang pondo? Di ba ang sagot lang niya is Congress ang makakasagot niyan, hindi naman kami kung paano nadagdagan at nabawasan. So ano yung mga standards that we want from the department should be the same standards that we are held accountable for. Diba? Tama naman. So kayo po mismo, Congressman, sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin nailalabas hanggang ngayon yung small committee report para sa 2025 budget, ang duda nyo po parang may itinatago? Ganun po ba? I mean, ano pa bang iisipin natin, di ba? Ibig sabihin, tanong lang si Saldi, ano ba, paano ba nabawasan yung ibang departments, paano ba silang... Ang masama ho kasi dito kapag halimbawa na hindi naman totoo na umalis na si Saldico dito sa Pilipinas, ang masaklap dito, baka idahilan niya na baka magturuan sila or kaya baka idahilan niya na hindi na siya ang hindi siya yung involved dyan. O hindi si Kimbo. Alam naman natin na si Kimbo po ang pumalit kay Saldico, di ba? So, baka ganyan ang mangyari dyan. O kaya baka magturuan. O rin nga, isa pa yon yung
yung balitang umalis na ng Pilipinas etong si Saldico. Yan ang Nako, mahirap na. Paano nyo ngayon kukunin yan? mahirap dyan. Ako po, wala na tayong hahabulin dyan. Ay, nako. Eh di, sunod nyo yung pangalawa. Sino bang pwede maging pangalawa, no? Okay, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. Abangan pa ho natin yung mga ibang ibubunyag na mga kapalpakan nitong administrasyon natin. Hay, nako. Imulat nyo ho ang inyong mga mata. Kung sa tingin nyo, hindi nakarapat dapat suportahan, huwag na kayong magbulag-bulagan, mahirap po yan. Minsan magsalita din ho kayo. Hindi yung parang nakapikit na lang kayo dyan, wala na kayong pakialam, trilyon lang nakukuha natin. Oo, wala ho tayong makukuha. Pero masasabi nyo yung sa loobin ninyo, kakampihan kayo ng mga totoo din na nakakaunawa sa mga bagay-bagay na nakikita natin ngayon na meron talagang kapalpakan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ang inyong Kuya De. Oh my God, we're back again.